Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Executive Master Sergeant Renato Robles. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024. Magandang hapon sa iyo po. Magandang hapon, Sir Ren. Magandang hapon po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isang karangalan pong makasama muli ang Police News Network. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa walang humpay na operasyon ng mga miyembro ng National Capital Region Police Office, NCRPO, kontra kriminalidad, pangunahing krimen sa Metro Manila bumaba ng 31%, bunga ng Enhanced Managing Police Operations. Patuloy naman na palalakasin ng NCRPO ang kanilang operasyon upang mapanatili ang seguridad, kaayusan sa Metro Manila at matiyak ang agarang pagtugon ng anumang uri ng krimen. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas. Bumaba ng 31% ang naitalang kaso ng mga pangunahing krimen sa Metro Manila mula ika-6 hanggang 12 ng Hulyo kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Batay sa datos na napatunayan sa pamamagitan ng Crime Information Reporting and Analysis System ng Philippine National Police, bumaba sa 87 ang naitalang focus crime incidents sa nasabing panahon kumpara sa 127 kaso noong kaparehong yugto noong nakaraang taon. Kabilang sa mga krimeng nagkapagtala ng makabuluhang pagbaba ang murder, physical injuries, rape, theft at motorcycle theft. Sa kampanya kontra illegal na droga, nakapagsagawa ang mga tauhan ng NCRPO ng 270 anti-narcotics operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 334 na drug suspects at pagkakakumpiska ng humigit kumulang 4.75 milyong pisong halaga ng illegal na droga. Binigyan din ni Police Major General Aberin na patuloy na palalakasin ng NCRPO ang kanilang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad sa Metro Manila at matiyak ang agarang pagtugon laban sa anumang uri ng kriminalidad, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Philippine National Police at GMA Kapuso Foundation nagkaisa para sa kapakanan at serbisyong bayan kung saan nagkaroon ng seremonyal
ceremonial signing of Memorandum of Agreement na ginanap sa PNP Star Officer Lounge sa Campo Crame. Ibinabalita yan ni Patrolman Lubimir Julian. Pinagtibay ng Philippine National Police at GMA Kapuso Foundation Inc. ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding na naglalayong isulong ang mga programang nakatuon sa tulong pantao, pagpapaunlad ng komunidad at mga inisyatiba para sa pagbuo ng mas matatag na bansa. Isinagawa ang ceremonial signing nitong Hulyo 14 taong kasalukuyan, alas 9 ng umaga sa PNP Star Officers Lounge, National Headquarters, Philippine National Police Building, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Nilagdaan ng kasunduan ni na Police Lieutenant General Nery Vincent Ignacio, the Chief of Directorial Staff, bilang kinatawan ni Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartates Jr. at Miss Luz Annalie Escudero Katibog, Executive Vice President and Chief Operating Officer ng GMA Kapuso Foundation Inc. bilang kinatawan ng GMA KF. Binigyang diin sa nasabing kasunduan ang magkatuwang na layunin ng PNP at GMA KF na makapaghatid ng makabuluhang serbisyo at suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang programang makakatulong sa mga mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang tulong alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Aling pulis mula sa PNP Civil Security Group, itinalaga ang kinatawan ng Pilipinas sa Mrs. International Global 2026. Matapos masungkit ang corona sa national pageant sa Laguna, Patrolman Adrian Dayaw sa balita. Kakatawan sa Pilipinas sa Mrs. International Global 2026 si Police Chief Master Sergeant Maria Sasha Bayo ng Civil Security Group ng Philippine National Police. Nakamit ni Police Chief Master Sergeant Bayo ang corona bilang Classic Mrs. Philippines International Global 2026 sa ginanap na national coronation noong Mayo 30 sa Laguna. Dahil dito, siya ang magiging kinatawan ng bansa sa World Finals na idadaos sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Oktubre. Bukod sa pangunahing titulo, nakamit din niya ang mga espesyal na parangal na Top 3 Best Interview, Most Intellect at Mrs. Philippines Dignity. Isang chemical specialist at educator si Police Chief Master Sergeant Bayo na isinusulong ang karapatan ng kababaihan, chemical safety awareness, pangangalaga sa kalikasan at kalusugan ng pamilya. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Sinartates Jr. ang tagumpay ni Police Chief Master Sergeant Bayo at sinabing sumasalamin ito sa kakayahan, integridad at malasakit ng mga miyembro ng PNP. Aniya, ipinapakita ng kanyang tagumpay na ang isang pulis ay maaaring maging huwaran hindi lamang sa serbisyo, kundi maging sa pagbibigay inspirasyon sa kapwa Pilipino. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Philippine National Police, nakiisa sa isinagawang National Peace Walk 2026 na may temang Walking in Unity, Celebrating a Decade Victory na ginanap sa Quirino Grandstand sa Manila. Muling nagbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Nakiisa ang Philippine National Police sa isinagawang National Peace Walk 2026 na pinangunahan ng National Task Force for the West Philippine Sea sa Quirino Grandstand sa Maynila. Layunin ng aktibidad na pag-isahin ang mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan ng soberanya
at pambansang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Bit-bit ang temang Walking in Unity, Celebrating a Decade of Victory. Ginunita rin sa programa ang ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 South China Sea Arbitral Award na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Tiniluhan ng peace walk ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, uniform personnel at ibang sektor na nagpahayag ng kanilang suporta sa pagsusulong ng kapayapaan at pambansang pagkakaisa. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. PNP Anti-Cybercrime Group nagbabala sa publiko habang pinaiigting ang kampanya laban sa pagpapalaganap ng bomb threat sa social media. Tinutukan niya ni Patrolman Adrian Dayaw. Patuloy na pinigting ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang kampanya laban sa individual na gumagamit ng internet para magpalaganap ng mga bomb threats sa mga paaralan at komunidad. Tiniyak ng PNP-ACG na ang mga nasa likod ng pananakot ay kanilang nakikilala at sasampahan na ng kaukulang kaso. Mula pa noong Enero ay mayroong 8 kaso na ng mga online bomb threat ang kanilang nasampahan ng kaso sa korte. Ang pinakahuling insidente ay noong Hulyo 8 kung saan magkasunod na bomb threat ang naitala sa mga paaralan sa Cavite. Muling ipinaalala ng PNP-ACG sa publiko na mayroong pananagutan sa batas ang pagbabanta ng bomb jokes o threat maging sa social media o alinmang uri ng messaging apps. Maaring makulong ang mga nasa likod ng bomb threat ng hanggang 5 taon at pagbumulta ng nasa 400,000 pesos. Hindi lang seguridad ang hatid ng Philippine National Police, kundi malasakit sa kalikasan. Matapos ang cleanup drive activity na pinagsanib puwersa ng Community Affairs and Development Division ng PICAG at mga miyembro ng PARDS FII sa Wetland, Parañaque City. Binabalita ni Patrolman Erickson Mayo. Magandang araw, Pilipinas. Narito tayo ngayon sa Wetland Park, Parañaque City, kung saan ginaganap ang isang cleanup drive na pinangungunahan ng kapulisan katuwang ang non-government organization na PARDS FII. PARDS FII proudly joins hands with the Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group in today's cleanup drive, united in our commitment to environmental protection, community safety, and public service. Nakiisa ang PICAG katuwang ang PARDS FII sa pagsasagawa ng cleanup drive sa Wetland Park, San Dionisio, Parañaque City. Dito lamang 12 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Especially yung activities natin nakaalign sa PNP core values sa kalikasan. Pinangunahan ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD ang naturang aktibidad na layuning mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran, mapangalagaan ang kalikasan at higit pang mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at mga katuwang na non-government organization sa pagsulong ng programang pangkomunidad sa paglilinis ng paligid ng Wetland Park bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pangangalaga ng kalikasan at pagtaguyod ng responsableng pangangalaga sa kapaligiran. Patunay ang inisyatibong ito na patuloy na dedikasyon ng Philippine National Police sa pagpapaigting ng community engagement at pagsulong ng mga programang may positibong epekto sa lipunan. Alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Wetland Park, San Dionisio, Parañaque City, ako po si Patrolman Erickson Mayor, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang 34 anyos na individual
matapos sumano'y magpanggap na empleyado ng pag-ibig agent at makapanloko na mahigit 1 milyong piso na housing scam sa Davao City. Nahuli sa akto ng Criminal and Investigation and Detection Group ang suspect na gumagamit ng peking dokumento at tumatanggap ng pera mula sa kanyang biktima. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na tiyakin sa mga lehitimong tanggapan ng pamahalaan lamang makipagtransaksyon upang makaiwas sa scam. Tinutukan niya ni Patrolman Adrian Dayaw. Naaresto ng mga otoridad ang isang 34 anyos na babae matapos umanong magpanggap na empleyado ng Pag-ibig Fund at makapangloko ng mahigit 1 milyong piso mula sa isang house buyer sa Davao City. Kinilala ang suspect sa alias na Liza na inaresto sa loob mismo ng Pag-ibig Fund Office sa Davao City. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, nahuli sa aktong tumatanggap ng pera at gumagamit ng mga peking dokumento ang suspect. Sa investigasyon, napag-alaman noong Abril 2026. Paumano ito inialok ng biktima ng 18 housing unit sa iba't ibang subdivision sa Davao City at nangakong mapapabilis ang proseso kapalit ang 1 milyon na bunyag ang palilinlang ng ma-verify ang biktima sa Pag-ibig Fund noong Hulyo 3 at nakumpirmang peke ang mga dokumento at hindi empleyado ng ahensya ang suspect. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Red Tape Act of 2007, Usurpation of Authority at Estafa. Nagpaalala naman ng CIDG sa publiko na tiyakin sa mga lehitimong tanggapan ng pamahalaan lamang makipagtransaksyon upang makaiwas sa scam. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, gusto ko po magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Steffi Herona Platon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may nais kayong sabihin, paalam sa ating mga manonood, ma'am, at mga upcoming events or advocacy niyo po. Gusto kong batiin ang I Want to Share Foundation, si First Lady Lisa Marcos at Sheila Romero sa matagumpay na pagbubukas ng bone marrow transplant unit sa Philippine General Hospital. At maligayang kaarawan sa kaibigan nating si Melvin Vigo at sa lahat ng manonood na si Sancho Isla at Summer. Pinasasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuhan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personal police ng Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief Philippine National Police Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Executive Master Sergeant Ren Robles. At ako naman po si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan.
At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.